Ngayon ay aking tatalakayin kung ano ang meron sa Region 8, Silangang Bisaya. Ang Region 8, Silangang Bisaya ay napapaligiran ng tubig, kaya ang kailang ikinabubuhay dito ay ang pangingisda at pagsasaka. Ang Cebuano at Waray naman ang tawag sa mamayang bumubuo sa rehiyong ito. Ang kanilang wika ay Waray, Cebuano, Baybayanon, Kinabilian, Abaknon at Buholano. Ang rehiyon ay binubuo ng mga bundok, malalim na lambak at dalampasigan. Mabundok ang gitna ng Leyte, samantalang maburol at walang kapatagan ang gitna ng Samar. May mga uri rin ng mina na nakukuha sa lugar na ito at ang pangunahing kalakal ay tabako, troso, ceramics at yanto. Ang Region 8 ay may dalawang malaking pulo, ang Samar at ang Leyte. Ang Samar ay may 13,428 km² at ang Leyte naman ay may 8,003 km². Mga lalawigang nasakop ng Region 8. Una ay ang Leyte, Timog Leyte, sa Samar naman, Silangang Samar, Hilagang Samar, Kanlurang Samar at Bilaran. Ang kabisera ng Samar ay Catbalogan. Sa Silangang Samar naman ay Burungan, Hilagang Samar, Catarman, Leyte, Tacloban City, Timog Leyte, Maasin City, Bilaran ay Naval. So sa Leyte, okay, ang kabisera ng Leyte is Tacloban City. Noong 1735, naging politiko-militar na lalawigan ito kasama ng Samar. Noong 1768 naman, nagkahiwalay ang Samar at Leyte at naging ganap na lalawigan ang bawat isa. Naging kabisera ng Leyte ang Kasigawa, sumunod ay Palo, pagkatapos ay Tanawan at ngayon naman ay Tacloban. Ang dating Leyte ay nahahati sa dalawang probinsya sa ilalim ng RA No. 227 na pinagtibay noong Mayo 22, 1959. Ang Tacloban City ay tinaguriang prinsesa ng lungsod ng Silangang Bisaya. Sa Timog Leyte, kabisera, Maasin City, mas matao kaysa sa Leyte at pagsasaka rin ang pangunahing panghanap buhay. Okay, sa Samar, kabisera nito ay Burungan. May kabuang humigit kumulang sa 433,965 hektarya. Ang kailang hanap buhay rin ay pagsasaka at pangingisda. Dahil napapaligiran pa rin ito ng mga tubig. Hilagang Samar, kabisera naman ay Catarman. Ito ang pinakamaliit na probinsya ng rehiyon na may humigit kumulang 347,690 hektarya. Hunyo 9, 1965, sa bisa ng RA 4221, naging isa itong bukod na lalawigan. Pangunahing industriya rito ay ang pagtutroso, paggiling ng palay, paggawa ng mebels, paghahabi, paggawa ng palayok at bamboo crafting. Sa Kanlurang Samar naman, ang kabisera nito ay Catbalogan. RA bilang 5650, ang dating Kanlurang Samar ay napalitan ng Samar na lang. Isa rin sa kanilang kalakal ay troso. Nagdadala sila nito sa ibang bansa. Masagana rin ang mga palaisdaan dito at waray ang tawag sa mga taong naninirahan dito. Sa Biliran, ang kabisera nito ay Maasin City. May sukat itong humigit kumulang na 55.5 km parisukat. Naging ganap na lalawigan sa bisa ng RA bilang 2141 na pinagtibay noong 1959. Ang Bilaran ay may 7 munisipalidad at may 3 isla. Pangunahing ikinabubuhay ng mamamayan nito ay ang pangingisda, pangangaso, pagtutroso at pagsasaka. Okay. Ang San Juanico Bridge ay nagsisilbing ugnayan ng Samar at Leyte. Ito ay kinikilalang pinakamahabang tulay sa Timog Silangang Asya.
Makasaysayan din ang rehiyong ito dahil sa Samar unang nakarating ang mga Kastila sa pamumuno ni Magellan. Sa Leyte naman, dumaong ang barko ni General Douglas MacArthur at sa rehiyong ito sa Leyte naganap ang unang mesa. Ang Samar rin ay mayaman sa kabibi at dito rin matatagpuan ang Conos Gloria Mares. Ang pagtutruso din ay dagdag sa pangkabuhayan ng mga mamayan dito, sapagkat kinatatagpuan din ng rehiyon ito ang malawak na kagubatan. Ngayon naman, dumaong tayo sa literatura ng Rehiyon 8. Sa Leyte, ang pagtula ay ginawa nilang libangan, o ito ang kanilang in terms kalingawan. Ayon kay Padre Quirino, isang Heswitang pari, ang mga taga-Leyte ay may mga tula sa kalikasan, paraiso, dilubyo at mga bagay na di nakikita. Napuna rin niya ang mga taga-Leyte ay mahilig umawit. Umaawit sila habang gumagawa. Ilan sa mga anyo ng panitikang patula sa Leyte ay ang balak. So, ano nga ba ang balak? Ang balak ay isang tulang metaporiko. Ang balak ay isang pagtatanghal ng pagliligawan. Ito ay isang tula na halimbawa, meron kang tula na gustong ialay sa iyong kasintahan o minamahal. Ang ambahan, ito ay pinakakilalang katutubong tula sa Leyte. Meron itong kakaibang katangian. Una, ang bawat taludtod ay kailangang makapaghatid ng kumpletong ideya o kaisipan. Pangalawa, ang una at ikalawang taludtod ay maaaring pagpapalitin ngunit hindi mawawala o mapapalitan ang mensahe ng tula. Ang paggawa ng tula sa kanila ay kanilang naging tradisyon ng mga Samaranon. Kilala ang kanilang tula na kung tawagin ay siday. Ano nga yung tawag sa kanilang tula? Ito ay siday. Kadalasang ang tema ng siday ay tungkol sa relihiyon, pag-ibig, pagkamakabayan at politika. Sila rin ay mahilig sa bugtong. So ano nga ba ang bugtong? 'Di ba alam natin ang bugtong kanang mura siya o ganang basta na kahit tubagon. Mahilig din sa mga bugtong ang taga-Samar. Ibinahagi nila ang mga ito sa kanilang mga kaibigan kung sila'y nakakatipon o nagkukwentuhan. Awiting bayan. Sila rin ay ang awiting ito ay tumutukoy sa maraming kanilang karanasan sa kalikasan, sa hangin, lupa at dagat, damdamin, mga may kaya sa buhay, ang nararamdaman nila para sa komunidad at lupang silangan. So ano nga ba ang halimbawa ng awiting bayan? Halimbawa nito ay ang kantang Dandansoy. Alam niyo ba yung kantang Dandansoy? Yung Dandansoy, ganon. Sila rin ay mahilig sa salawikain. Ang mga Samaron ay mahilig din sa mga salawikain na kanilang ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag gawin sa iba, isa na dito ang halimbawa sa salawikain ay huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ngayon naman, dumaong tayo sa mga manunulat sa Rehiyon 8 o Silangang Bisaya. Di una na dito si Merli N. Alunan. Siya ay kilala bilang makata sa Ingles, tungkol at naukol sa kaugnayan niya sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga nakakasalamuha niyang mga tao. Si Merli N. Alunan ay nakilala bilang isang makata sa Ingles. Si Carlos Angeles naman ay kasama sa maraming Pilipino at Amerikano nagkaroon ng antolohiya ng tula. Natamo niya ang Palangka Memorial Award Poetry noong 1964. Okay, si Onofre Baldimorin ay isang manunulat sa Rehiyon 8, isa sa mga mahuhusay na makata noong siya ay estudyante pa sa filosofiya. Ang kaniyang masterpiece ay A Young Poet to Watch by Onofre. Jaime C. de Vera, isa siyang manunulat, iskolar at politiko. Siya ang kauna-unahang nanungkulan bilang patnugot ng surian ng wikang pambansa, simula 1937 to 1941.
Rina Cimento at naglingkod bilang direktor ng Pambansang Aklatan noong 1525. Si Francisco Javenes naman, bagamat isang abogado, siya ay may panahon upang magsulat ng mga aklat, tatlong nilathala, tula, artikulo, at mga sanisay. Si Iluminado Lucente, kinilalang mandudula sa literaturang waray. Pinamatnugutan niya ang kauna-unahang pahayagang waray, ang Kaadlawon, na ipinalibag sa Leyte noong 1901. So, ang kanyang masterpiece ay ang Kaadlawon. Mga pahayagan sa Leyte, mga sosyal-politikal pinatikos ang moral ng lipunan sa kanyang panahon. Si Fidel Macapina naman ay may dalawang tula na nalathala sa iba't ibang pahayagan. Ang isa ay ang Ikinoy ay isang antolohiya ng mga bagong katha sa Pilipinas na sinuri ni F. Sionel Jose. Si Eduardo Macabenta naman ay isang manunulat sa Rehiyon 8. Ang kanyang mga tula ay larawan ng mga tao at mga puna sa mga buhay-buhay. Ang kanyang mga pinamaganang tula ay mapambatikos at katatawanan. Mababasa ang kanyang mga tula sa Kalipunan. Ang isa sa kanyang tula ay ang verses at pinarongpong nga mga siday ng mga garay-gaday. Si Timothy Montes naman ay nagkamit siya ng gawad plangkas isang kwentong kanyang sinulat. Ang aklat ng Kalipunan ng kanyang maikling kwento ay may pamagat na The Black Man and Other Stories. So, ang masterpiece ni Timothy Montes ay The Black Man and Other Stories. Si Elizabeth Rose Ortiz naman ay isang batang manunulat sa Katbalugan, Samar. 22 taong gulang pa lamang siya nang gumawa siya ng isang polusori tungkol sa The Heart of Emptiness is Black, isang dula ni Prof. Ricardo Dimifilo. And sa huli, ang manunulat ng Rehiyon 8, isa sa manunulat sa Rehiyon 8 o Silangang Bisaya ay si Casiano Chinquira. Pinakamaganda sa kanyang nasulat ay ang Ancalito o Pinching and Twisting the Air, na nathalang koleksyon ng kanyang mga mapang-uyam na mga tula. So, yun lang po lahat ang laman ng Rehiyon 8 Silangang Bisaya. Maraming salamat.